atin pong ipagpatuloy ang kwentong pinamagatan ng One Night with a Billionaire's Son, Chapter 16. Nakalipas ang isang linggo, bumalik ang mag-asawang Del Mundo na sina Madam Carlota at Don Sebastian sa States para umattend sa graduation ni Chris sa pagtatapos din ng course nito na law. Sa mga oras na yon, dumating na ang mag-asawa sa States. Chris, iho, how are you my son? Masayang bati ni Madam Carlota sa kanyang anak na si Chris. Mami, dumating na pala kayo. Of course, I'm good mami dahil nandito na kayo ni Daddy. Paglalambing ni Chris sa mga kinilala niyang mga magulang. Mano po Dad, ika naman ni Chris kay Don Sebastian. Ngunit tahimik lang ang papa ni Chris na inabot ang kanyang kamay sa binata. Welcome home Mom and Dad. Nakangiting sambit ni Chris sa mga magulang niya. Ngunit dati pa talagang hindi sila close ni Don Sebastian at ni Chris kaya nasanay na lang ang binata sa kanyang Daddy Sebastian. Samantala, lumabas na ang resulta ng DNA test ng mag-asawang Del Mundo at kay Bia. Kaya naman agad-agad tumawag ang doktor sa kanila at kay Madam Carlota at kay Don Sebastian. At sa mga oras na yon nag-ring ang telepono ni Madam Carlota. Hello doktor, anong atin at napatawag ka? Pagtatanong ni Madam Carlota sa kanilang doktor. Hello Madam Carlota. Napatawag ako dahil gusto ko lang ipaalam sa inyo at kay Don Sebastian na lumabas na ang resulta ng DNA testing last week. Sebastian, halika at tumawag si doktor. Tawag ni Madam Carlota kay Don Sebastian para sabay nilang pakinggan ang sasabihin ng doktor nila. Carlota, ano daw? Pagtatanong naman ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Halika nga Sebastian para mismo marinig mo ang doktor natin. Carlota, wag mo gano lakasan ang boses mo, baka marinig tayo ni Chris. Wika naman ni Don Sebastian kay Carlota. Sebastian, I don't care cause I know it's not true na si Bia ang ating tunay na anak. And I'm 100% sure na negative ito. Ika ni Madam Carlota kay Don Sebastian. Madam Carlota, handa na ba kayo ni Don Sebastian? Pagtatanong ng doktor sa mag-asawang Del Mundo. Oo doktor, handa na kami ni Sebastian, sagot ni Madam Carlota sa doktor. Okay, keep calm and relax dahil ang DNA test is inaccurate at tinatanggap ito ng korte, Madam Carlota and Don Sebastian, at ito talaga ang lumabas base sa aming pagsusuri. Kaya humanda na kayo Madam Carlota at Don Sebastian cause the result, it will shock you a lot, wika ng doktor nila Madam Carlota. Ano ba doktor? Kanina ka pa salita ng salita. Kanina pa ako kinabahan. Pwede bang sabihin mo na agad-agad? Pagalit ni Madam Carlota sa kanilang doktor at nakikinig lang si Don Sebastian dahil hindi ito mapakaling. Carlota, paki-loudspeaker mo nga ang cellphone mo at pakilakasan para marinig ko. Wika naman ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Okay, yan na Sebastian, sagot naman ni Madam Carlota. Go ahead Doc, we're both ready to hear now. Madam Carlota and Don Sebastian Del Mundo. The result is with an average of 99.99999% na si Bia ay, anong hula mo Madam Carlota? Pagbibiro ng doktor para hindi masyak si Madam Carlota. Ikung tanggalin kaya kita doktor sa hospital ko, galit na saad ni Madam Carlota. Just kidding madam, ito seryoso na.
Wika ng doktor at natatawa na lang si Don Sebastian. Samantala sa mga oras na yon, nakarating na si Chris sa bahay nila galing sa school nila dahil nag-arrange sila ng mga gagamitin sa kanilang graduation. Madam Carlota at Don Sebastian, with the result, according to our samples checking, may average ito na 99.99999% ito ay nagsabi at nagpatunay na si Bia Madrigal ay siyang tunay ninyong anak. Sabi ng doktor sa mag-asawang Del Mundo. "Doktor!" sigaw ni Madam Carlota. "Carlota!" sigaw naman yon ni Don Sebastian. "Sebastian!" Nahawak ni Carlota ang kanyang ulo sa halos hindi alam ang gagawin sa mga oras na yon. At sa mga pagkakataong din yon, sakto sana lalapit si Chris sa kanyang mga magulang, ngunit nakita niya ang mga ito seryoso habang may kausap sa telepono, at dahil naman ay naka-loudspeaker, kaya naman nakinig na lang si Chris, at sa mga oras na yon rinig na rinig ni Chris ang lahat-lahat na sinasabi ng doktor ng mga Del Mundo. "Bia," sambit ni Chris. "Mom and Dad, is it true what I hear?" Na nagtataka at hindi alam ni Chris paano paniwalaan at paano ang mga nangyayari sa mga naririnig niya sa mga oras na yon. "Chris, iho," tanging sagot ni Don Sebastian kay Chris, at nabigla din si Don Sebastian at lalo na si Madam Carlota ay hindi pa nagsasalita dahil sa kanyang pagkakabigla. "Hindi maaari," na sumigaw si Madam Carlota. "Bia, how I say sorry to you, Bia. For how many years kang naghihirap at pinahirapan ko," na umiiyak sa mga oras na yon si Madam Carlota sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman sa nagawa niya kay Bia. "Anak ko, Bia, halos muntik ka nang mamatay sa mga oras na yun. Anak ko, Bia, nung iniwan kita sa kalsada." Sobrang iyak ni Madam Carlota sa pagsisisi ng kanyang nagawa kay Bia. "Anong klase akong tao, Sebastian? Di ko matanggap na ang anak natin ay siya palang pinahirapan ko." Pagsisisi ni Madam Carlota. "Carlota, ang sama ko. Napatay ng mga bodyguards ko si Franco Madrigal, kaya alam ko wala ng kapatawaran sa puso ni Bia para sa atin." Wika naman ni Don Sebastian kay Carlota. "Mom and Dad, di ko alam paano magtanong at paano magsimula para maintindihan ko ang lahat-lahat. Pero sa pagkakataong ito, alam ko ang inyong nararamdaman. Pero mas masakit ang nararamdaman ko ang malaman ang totoo ngayon." Wika ni Chris sa kanyang mga magulang. "Paano ito nangyari, Mom and Dad? Please explain to me." Na umiyak na din si Chris. Ngunit sa mga oras na yon, blanko si Madam Carlota at si Don Sebastian dahil hindi nila matanggap sa kanilang mga sarili dahil sa tindi ng pahirap nila kay Bia na siyang kanilang tunay na anak pala. At sa mga oras na yon, parang nabagsakan ng buong daigdig ang mag-asawang Del Mundo. "Mom and Dad," napasigaw si Chris sa kanyang mga magulang. "And now, tell me kung sinong ang aking mga tunay na magulang, please." Na umiyak. "Chris, not now." Na naawa si Madam Carlota kay Chris. Nakatingin na lang si Don Sebastian dahil naalala niya ang pagpahirap niya sa mga Madrigal. "Chris, iho, patawarin mo kami, anak. Hindi namin ito sinasadya ang mga pagkakataong ito na nangyari.
Dahil kung alam din namin na si Bia ang anak namin, hindi ito mangyayari, anak Chris. Wika ni Madam Carlota kay Chris. And now, Mom and Dad, you want me to believe you. Now, tell me who's my parents. Chris, anak, patawarin mo kami ng daddy mo, ang tunay mong mga magulang. Dahil lumabas sa resulta at sa mga araw na yon, si Beatrice lang Madrigal ang kasabayan kong nanganak doon sa hospital. Kaya ang sabi ng doktor ay nagkapalit kami, kaya ang mga magulang mo ay sina Franco Madrigal at Beatrice Madrigal. Ano? Mami, Daddy, is it true? So ngayon, paano na ako? Nasaan na ang mga magulang ko, Mom and Dad? Patanong ni Chris kay Madam Carlota at kay Don Sebastian. Samantala, dumating na ang pinakahihintay ni Bia Madrigal, ang kanyang graduation sa pagtatapos niya sa course niya na law. Nagpahanda naman ng malaking salo-salo ang pamilya Delgado para sa Thanksgiving party ni Bia Madrigal. Ate Bia, congratulations ate. Congratulations din Ate Bia. Wika naman ng kanyang dalawang mga kapatid. Thank you mga magaganda kong kapatid at mana sa Ate Bia nila. At nagtatawanan silang tatlo. At lalo namang mas excited si Bia dahil nagtatapos na siya at nasa isip lang niyang paghihiganti sa mag-asawang Delmundo. Bilisan niyo dyan at baka malate na tayo. Pagyayaya ni Mrs. Delgado sa magkakapatid. Opo tita, maraming salamat po. Gil, Iris, let's go. Si Sean, darating ba, Gil? Ika ni Bia sa mga kapatid niya. Opo ate, hahabol daw doon. Okay, sagot naman ni Bia at sumakay na sila sa sasakyan. At pagpasok ng magkakapatid sa sasakyan, congrats Bia, parang kailan lang and now, ganap ka na na law. Bati naman ni Mr. Delgado kay Bia. Salamat po tito at yun ay dahil sa inyo ni tita. This mean a lot to me. Iha, Bia, tama ng pasasalamat. Iiyak na naman kami niyan. Pabiro ni Mrs. Delgado. Dahilan ng kanilang pagtatawanan. Hanggang sa narating na nila ang school ni Bia sa Integrated Law School sa may bayan ng Batangas. Dito na po tayo ma'am and sir. At bumaba na nga silang lahat sa sasakyan. Wow ate, look! Habang tinuturo ni Gil ang malaking tarpaulin ang mga board passers ng graduating students ng law. Yehey! Top 1, Miss Bia Madrigal. Wika ni Gil sa kanyang Ate Bia. We love you Ate Bia. Sigaw ni Gil sa sobrang tuwa. Ganon din ang kanyang kapatid na si Iris at mag-asawang Delgado. Keep it up Bia. Ika ni Mrs. Delgado kay Bia. Habang sa mga oras na yon, tinitigan ni Bia ang malaking tarpaulin na naghalong tuwa at lungkot ang kanyang nararamdaman sa oras na yon. Thank you Lord sa pagkakataong ito at kahit sobrang sakit ng mga pagsubok na ibinigay mo sa akin, hindi mo ako pinabayaan. Sa halip, binangon mo ako at binigyan ng lakas upang maging matapang at lumaban sa buhay. Pero sa pagkakataong ito, oras na para singilin ko ang mga Delmundo. Inay at itay, kung nandito man kayo ngayon, lahat ng itong nakamit ko na pangarap ay para sa inyo ito dahil buhay kayo sa puso ko at isipan ko. Don Sebastian, Madam Carlota Delmundo, walang kapatawaran ang ginawa nyo sa pamilya ko. Galit na saad ni Bia sa mga oras na yon. Ate, let's go.
Umiyak ka na naman. Be happy, ate. This is your day, okay? Sabi naman ni Gil sa kanyang ate Bia. Thank you, Gil. I'm fine. Inisip ko lang si inay at itay. Kung buhay pa sana sila, nandito sana sila ngayon at sa unang sweldo ko na umiiyak naman si Bia habang nagsasalita sa kapatid. Ibigay ko yon sana kay nanay at tatay para hindi na sila maghirap. Pero now, paano ko pa magawa? Pinatay sila ng mga Delmundo at iyak ng iyak si Bia sa pagkakataong yon. Ate, ang make-up mo, wala na tuloy. Lika, aayusan kita ulit. Bia, Gel, let's go. Mag-start na. Tawag ni Mrs. Delgado kay Bia at Gil. Okay po, tita. Sagot naman ni Gil. Sa mga oras na yon, nag-start ng graduation. Ang daming media sa oras na yon dahil sikat na school ang pinasukan ni Bia. At isa din, nagpapasikat si Bia sa school na yon dahil sa daladala nito ng mga karangalan sa Integrated Law School na mga award ni Miss Bia. At sa mga oras na yon, nag-introduction na nga ang MC nila sa event na yon. Samantala sa States, binuksan naman ni Chris ang television dahil alam niya na graduation nila ni Bia. Nalalaman niya yon dahil sa mga kaibigan. Ayun na nga, nag-start ng graduation ni Bia at nanood si Chris at sa mga oras na yon, gabi sa States, kaya nanood din ng balita ang mag-asawang Delmundo. Breaking news, ika ng reporter. Andito tayo ngayon sa Integrated Law School kung saan magtatapos ang pinakamagaling at pinakamatalinong estudyante na walang iba kundi si Miss Bia Madrigal, kung saan ang top 1 ng board passers among law students at kung saan naman, kung natandaan nyo pa, ang anak ni Mr. and Mrs. Franco Madrigal na siyang pinatay during ng demolition sa kanilang bahay sa May Quezon. At sana naman maya-maya magkaroon tayo ng pagkakataon para ma-interview natin si Miss Bia. Balik muna tayo sa studio, sabi naman ng reporter. At sa mga pagkakataong yon, nanonood si Madam Carlota at si Don Sebastian Delmundo sa mga coverage ng graduation ni Bia. Sebastian, look, ang anak natin, ang galing ni Bia. Sebastian, nagmana sa'yo, kaya pala hindi ganon katalino si Chris dahil hindi pala natin siya anak. Ika ni Madam Carlota kay Don Sebastian. Carlota, pagkatapos ng graduation ni Chris bukas, balik ako agad sa Pilipinas. But as of now, hindi ko alam talaga paano mag-umpisa para makalapit ako kay Bia. Na halos maiyak si Don Sebastian na nagsasalita sa mga oras na yon. Ako din, Sebastian, hindi ko alam paano humingi ng tawad sa ating anak. Ang galing niya at sinira ko lang ang buhay ng anak natin, Sebastian. Kaya naman bukas ay babalik agad ako ng Pilipinas pagkatapos ng graduation ni Chris. At habang si Chris naman ay nanonood ng graduation ni Bia. Bia, congrats. Sana mapatawad mo ang aking pamilya sa nagawa sa'yo. Pero hindi ko na pala ito pamilya, Bia. Dahil sila ang tunay mong mga magulang. At ang magulang mo ay siyang tunay kong mga magulang. Pero ang masakit, ang tunay kong mga magulang napatay ng kinilala kong mga magulang, Bia. Diyos ko, paano ko ba ito tanggapin ang nangyayari sa buhay ko? Nay Beatrice at Tay Franco, hindi ko man lang kayo nakita at nakasama. Umiyak si Chris sa mga oras na iyon habang nanonood ng graduation ni Bia. At sa kabilang banda, sa graduation ni Bia. And now,
the Integrated Law School would like to give a special award to our most outstanding students at nagbigay ng karangalan sa paaralang ito. And now, let's call our cum laude, Miss Bia Madrigal. Pagtatawag ng MC. At sa mga oras na yon, hiyawan at palakpakan ang mga tao at binigay nila yon kay Bia. Miss Bia Madrigal, can you give us an inspirational message to inspire students even you're down at di ka nawalan ng pag-asa para bumangon and you're still, you push your dreams come true sa mga panahon na yon dahil sa mga matindi mong problemang pinagdadaanan, kasabay pa yon ang pagkawala ng mga magulang mo. Ika ng MC. Thank you, Madam MC. Una po sa lahat, ako po muna'y magpapasalamat sa taas na ipinagkaloob ng taas sa akin ang propesyon na ito upang magamit ko sa pagtanggol ng mga naaapi. Pangalawa po, ako po'y nagpapasalamat sa mga magulang ko kahit wala na sila ngayon. This is all I dedicate to my loving parents, Tay Franco Madrigal and Nay Beatriz Madrigal. Salamat po sa lahat-lahat, inay at itay, at sayang di ko kayo kasama ngayon. Nalumuluha ang mga mata ni Bia habang nagsasalita. At salamat sa aking family, and of course, thank you sa mga taong tumulong sa akin na walang iba kundi ang mga Delgado. Tita and Tito Julio Delgado and Beth Delgado, maraming salamat po. Si Julio ay isa sa pinakamasamang kalaban na inakala ni Sebastian na patay na dahil pinatumba din ito ni Sebastian, ngunit di ito namatay. Sa halip, mas marami pa ito ngayong mga tauhan at hinahanap din nila si Sebastian Del Mundo dahil gustong maghiganti ito dahil sa pagpaslang nito sa mga kamag-anak ni Don Julio Delgado. Samantala, patapos ng graduation ni Bia kung saan dinumog siya ng mga taga-media. Miss Bia, ano pong plano mo ngayong ganap ka na na law? May bala ka bang buksan ang kaso ng mga magulang mo? Napatigil naman si Bia sa tanong ng reporter. Yes, biglang sagot ni Bia, at papanagutin ko ang may sala. Bigyan kong nararapat na hustisya ang mga magulang ko. Galit na saad ni Bia na sagot niya sa mga reporter. At napanood yun ni Don Sebastian at Madam Carlota. Carlota, narinig mo yon? Maghihiganti si Bia. Nag-alala ako sa pwedeng mangyari, lalo na ngayon na sa poder pala siya ng mga kalaban ko sa negosyo, at lalo ngayong malakas ang puwersa ni Julio Delgado. Saad ni Don Sebastian kay Carlota. Natatakot ako, Sebastian, baka mapahamak ang ating anak na si Bia. Ika ni Madam Carlota sa kay Don Sebastian. Samantala, tapos ng graduation ni Bia, kaya naman umuwi na sila Bia dahil may salo-salo sa bahay ng mga Delgado. Masaya ang magkakapatid kasama ang mga bisita nila, lalo na ang mga Delgado sa araw na yon. Samantala sa States, graduation din ni Chris na nagtatapos din ito ng course niya na law. Congratulations, iho. Salamat, Dad and Mom. Siya nga pala, sasama na ako sa inyo pagbalik ng Pilipinas, Mom and Dad. Doon muna ako sa atin. Ika ni Chris sa kanyang mga magulang. Chris, iho,
kung maari sana dito ka na lang muna. May aasikasuhin ako sa Pinas at medyo mapanganib ito, iho, dahil buhay pa pala si Julio Delgado at siya pala ang tumulong kay Bia. Ika ni Don Sebastian at Madam Carlota. Sebastian, tayo na. Bilisan natin umuwi, baka mapaano pa si Bia sa kamay ni Julio. Ika ni Madam Carlota. Sasama ako, Mamandad, hindi ako magpaiwan dito. Gusto kong iligtas din si Bia. Wala na lang nagawa si Don Sebastian at Madam Carlota sa gusto ni Chris. Sa mga oras na yon, nagtungo na nga sila sa airport para babalik na ng Pilipinas. Fast forward, nakalipas ang 1 linggo. Han, samahan mo si Bia para mag-file ng case laban kay Sebastian at para lumabas sa lungga yung halimaw na yon. Sure, honey, magtungo kami ni Bia ngayon at samahan ko si Bia sa lahat ng oras. Sagot ni Mrs. Delgado sa kay Mr. Delgado. Magtutuos tayo, Sebastian Del Mundo. Gusto kong gumapang ka sa lupa kagaya ng ginawa mo sa anak ko. Galit ng saad ni Julio Delgado. Sa araw ding yun, nagtungo sina Mrs. Delgado at Bia sa istasyon ng pulisya upang buksan ang kaso ng kanyang mga magulang at mag-file na din ng kaso laban sa mga Del Mundo. Oras ng paniningil ko sa inyo, Don Sebastian at Madam Carlota. Magbabayad kayo sa akin. Sa isip lang yun ni Bia habang nagpipirma sa final niya na kaso laban sa mga Del Mundo. Samantala, sa bahay ng mga Del Mundo, tumawag agad si Chris sa kanyang mga kaibigan. Hello pre, nakabalik na ako ng Pinas. Kumusta? Tanungin ko lang sana kung alam mo saan nakatira si Bia. Ika ni Chris kay Kent. Uy Chris, kumusta pare? Congrats pala. Salamat pre, sagot naman ni Chris kay Kent. Balita ko pre, nasa Batangas daw si Bia, pero hindi ko lang alam kung saan mismong bayan. Ah, ganun ba pre? Okay, salamat pre. Uy, na-miss mo yata si Bia pare ah. Pagbibiro ni Kent sa kanyang kaibigan. Di ko lang na-miss pare, miss na miss ko pa. Natawa ang sagot ni Chris kay Kent. Nakalipas ang ilang linggo. May dumating na sumon sa bahay ng mga Del Mundo. Sumon? Pagtatanong ni Sebastian. Saan galing yan, Sebastian? Pagtatanong ni Madam Carlota kay Don Sebastian. Carlota, binuksan ni Bia ang kaso nila ni Franco Madrigal at Beatriz Madrigal. Sebastian, paano na ito? Paano natin lalabanan ang sarili nating anak? Ika ni Madam Carlota kay Don Sebastian. Nasa poder pa naman si Bia ng mga kalaban ko. Dapat di malaman ni Julio na anak natin si Bia, Carlota. Ika ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Samantala, nagtungo si Chris sa Batangas upang hanapin niya si Bia. Naalala nito ang kaibigan na si Sheila. Sigurado alam ang bahay ni Bia. Sa mga oras na yon, tinawagan agad ni Chris si Sheila. Hello Sheila, si Chris ito. Tanong ko lang sana kung nasaang bahay nila ni Bia sa Batangas. Uy Papa Chris, akala ko naman ako ang sadya mo. Hihihi, biro lang. Sa may Limiri Chris, Barangay Sambal, Purok 5. Ask mo na lang dyan ang mga Delgado compound. Alam na nila yon. Ika ni Sheila kay Chris. Ah, ganun ba? Sige Sheila, salamat. Sa mga oras na yon, tinungo agad ni Chris ang lugar na sinabi ni Sheila. Hanggang sa makarating na nga si Chris doon sa Limeri. Ah, magandang araw ho. Magtatanong lang sana ako kung dito ba yung compound ng mga Delgado. Ah, sir,
Doon po sa kabila sa may tapat ng kanto. Ganun po ba? Sige, maraming salamat po. Hanggang sa dumating si Chris sa compound ng mga Delgado at nag-doorbell ito. Lumabas naman ang gwardya. Ano po yun, sir? Magandang araw ho. Ito po ba yung compound ng mga Delgado? Ika ni Chris doon sa gwardya. Opo sir. Sino po sila? Hinahanap ko po si Miss Bia Madrigal. Pakisabi po, nandito si Chris. Sige po sir. Pakihintay lang po tatawagin ko. Tinungo ang gwardya sa loob para ipaabot kay Bia na may naghahanap ito sa kanya. Excuse me po, Ma'am Bia. Yes, kuya. Ano po yun? May naghahanap po sa inyo sa labas. Sino daw po? Si Chris daw po siya, ma'am. Sige po, kuya. Pakisabi lalabas na ako. Hanggang sa tinungo ni Bia ang labas para tingnan si Chris. Chris, dumating ka na pala. Anong atin, Bia? Maraming salamat at nakita kita. Talagang ikaw sadya ko dito at hinahanap kita, Bia. Hanggang sa mga oras na yon, hindi nakapigil ang binata at yakap-yakap niya si Bia. Chris, pasok muna tayo sa loob. Sige. Sorry, Bia, di ko sinasadya. Okay lang yun, ano ka ba? Halika rito sa loob. Pinapasok ni Bia si Chris sa compound ng mga Delgado. Tita, tito, si Chris po pala, Chris Del Mundo, kaibigan ko. Pakilala ni Bia kay Chris sa mga Delgado. Nabigla naman ang mag-asawa, ngunit hindi na lang ito nagsalita nang marinig ang apelyido na Del Mundo. Nice meeting you, iho. Siya nga pala, Chris, si Tita Beth at saka si Tito Julio. Dito po yung compound ng mga Delgado. Sa mga oras na yon, napaisip si Mr. Delgado sa pagkarinig niya sa apelyido ni Chris na Del Mundo. Kaya naman sa mga oras na yon, nilapitan niya si Chris dahil hindi siya nakatagal na tanungin kung kaano-ano niya si Don Sebastian Del Mundo. Excuse me, Chris. Itanong ko lang sana kung kaano-ano mo si Don Sebastian Del Mundo. Ama ko po siya, sir. Kababalik lang namin galing States. Umattend po kasi sila ng graduation ko. Hanggang sa tumalikod na lang si Mr. Delgado, sapat na sa kanya na nalaman niya na si Chris Del Mundo ay anak pala ito ni Don Sebastian Del Mundo. At sa mga oras na yon, tinungo na nga nila ni Bia sa loob ng bahay ng mga Delgado. Upo ka, Chris. Pagyayaya ni Bia kay Chris. Salamat, Bia. Pero nandito ako ngayon para kumustahin ka. Sa totoo lang, miss na miss kita, Bia. Habang umupo sila, nakatitig si Chris kay Bia. Oy, Chris, kumusta ka na? Titigan mo lang ba ako? Pagbibiro ni Bia kay Chris. Ito, miss na miss kita. At sorry pala sa lahat-lahat. Patawarin mo rin ako sa nagawa ng pamilya ko sa iyo. Ibang usapan naman yun, Chris. Hindi ka naman kasali ng mga kasalanan ng mga magulang mo sa akin. Siya nga pala, Chris. Congratulations. Nakita kasi kita sa dyaryo, nagtapos ka rin pala ng law. Uy, ikaw rin congratulations din, Bia. Nakita kaya kita sa TV. At anong time na yun, iyak ako ng iyak kasi alam mo ba, miss na miss kita At patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Mahal kita, Bia. Pagtatapat ni Chris kay Bia. Pag-isipan ko muna, Chris, kasi sa pagkakataong ito, may kailangan pa akong gawin.
Sige lang, Bia. Makahintay ako at gagalangin ko yung desisyon mo. Kung kailan ka ready, nandito lang ako para sa'yo. Pero sa mga oras na ito, Bia, may kailangan kang malaman. Kailangan mong malaman ang totoo. Ano yun, Chris? At mukha namang napakahalaga ng mga yan. Sige, sabihin mo at makinig ako. Hanggang sa mga oras na yon, nagring ang telepono ni Chris. Hello ma, napatawag ka. Chris, iho, nasaan ka ngayon? Nandito ako sa mga Delgado, ma. Pinasyal ko si Bia at magkausap kami ngayon. Sebastian, awag ni Carlota kay Don Sebastian. Si Chris andun sa mga Delgado ngayon. Wika ni Madam Carlota na may kasamang takot at pangamba sa mga oras na yon. Carlota, akin ang telepono. Sambit ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Chris, umuwi ka ngayon din. Bakit di ka nagpaalam na umalis ka at pumunta dyan? Pasigaw ni Don Sebastian kay Chris. Daddy, easy lang. Huwag matakot. Kaya ko ang sarili ko. Uuwi na ako maya-maya, Daddy. Sagot ni Chris sa ama. Walang maya-maya. Now na, Crisanto. Sigaw ulit ni Don Sebastian kay Chris. Sige, Dad. Magpaalam na ako. Sambit ni Chris sa kanyang ama. Ngunit sa mga oras na yon, kitang-kita si Chris ang pag-uusap nila Chris at ang pamilya nito. Marunong ka din pala matakot, Sebastian. Abangan mo ang katakam-takam kong higanti, Don Sebastian del Mundo. Wika yon ni Mr. Delgado. At sa mga oras na yon, hinarap ni Chris si Bia at kinausap. Bia, makinig ka sa sasabihin ko. Sumama ka na sa akin ngayon at nasa panganib ka dito. Gusto kong malaman mo na. Ngunit hindi natuloy ni Chris ang pagsasalita dahil lumapit si Mr. Delgado sa kanila. Chris, ano ba yan ang sasabihin mo? Di naman ako pwede sumama sa'yo, Chris. May aasikasuhin pa ako, Chris, sa ngayon At tungkol sa sasabihin mo, sige makinig ako. Ngunit di natuloy ni Chris dahil alam niyang nakikinig si Mr. Delgado. At nang malapit na sa kanila si Mr. Delgado, kumusta pala ang papa mo, Chris? Patanong ni Mr. Delgado kay Chris. Okay naman po ang papa ko, sir. Ngunit alam ni Chris na kalaban nila si Mr. Delgado, ngunit di niya ito pinahalata na may alam siya at sa mga oras na yon nakahanda si Chris sa anumang mangyari sa bahay ng mga Delgado. Ngunit sa mga oras na yon, di naman gumalaw ng masama ang mga Delgado dahil kausapan niya si Bia. Kaya naman dahan-dahan nag-message si Chris sa mga tauhan ng kanyang mga magulang. Daddy, kailangan kong back up pa uwi. Parang di maganda ang pakiramdam ko ngayon dito sa mga Delgado. Ika ni Chris sa kanyang message sa kanyang daddy. Chris, mukha yatang seryoso. Anong nangyari? Pagtatanong ni Bia kay Chris. Bia, mag-iingat ka lagi sa lahat ng oras. At tinitigan siya ni Chris dahil di magawa ni Chris na magsalita pa dahil nasa malapit nila si Mr. Delgado. Samantala sa mansyon. Sabi ko na nga wika ni Don Sebastian. Ihanda ang tauhan. Salubungin natin si Chris sa malapit ng mga Delgado. Pag-uutos ni Don Sebastian sa kanyang mga tauhan. Kaya naman agad-agad sa mga oras na yon, nagsihandaan ang mga tao ni Sebastian dahil salubungin nila si Chris malapit doon sa mga Delgado. Sa mga oras na yon, inilabas ang cellphone ni Mr. Delgado at may tinawagan. Hello, maghanda kayo. Abangan nyo sa kanto paglabas ng anak ni Don Sebastian at hulihin yung buhay. Ika ni Mr. Delgado sa kausap. At sumagot naman ang kausap ni Mr. Delgado. Obligado, boss. Samantala, nag-uusap pa lang si Chris at Bia. Chris, okay ka lang ba? Tanong ni Bia kay Chris. Bia,
lagi mong tandaan na mahal kita at ikaw lang ang babaeng minahal ko. Mag-iingat ka lagi kapag wala ako, Bia. Ika ni Chris kay Bia na hinahaplos ang kamay ni Bia. Chris, ano ba yung pinagsasabi mo? Saan ka ba pupunta andito lang naman ako. Ngunit sa mga oras na yon, kabado na si Chris at di mapakaling dahil sa mga galaw ni Mr. Delgado dahil ramdam ni Chris ang mga mangyayari anumang oras maya-maya. Kaya naman bago aalis si Chris, hinintay niya muna na makarating ang mga tauhan ng kanyang papa para may aalalay sa kanya sa mga pwedeng mangyari sa mga oras na yon. At sa mga oras na yon, biglang lumapit si Mr. Delgado sa kanila, Bia at Chris at kinausap si Chris. Chris, iho, dito ka na maghapunan. Nagpahanda ako ng masarap ng pagkain para sa bisita ni Bia. Ika ni Mr. Delgado kay Chris. Oo nga Chris, dito ka na kumain. Wait, maiwan ko muna kayo saglit ni Tito Chris. Ika ni Bia kay Mr. Delgado at Chris. Bia, wag na. Tutuloy na ako maya-maya. Ngunit pumunta pa din si Bia sa may kusina kaya naiwan si Mr. Delgado at si Chris. Hi Chris, small world. Ikaw pala ang anak ni Don Sebastian, Chris. Ang lakas naman ng loob mo na pumunta dito. Di ba binanggit ng ama mo ang mga atraso niya sa akin at sa pamilya ko? Saad ni Mr. Delgado kay Chris at galit na galit. Sir, ginagalang ko po kayo at kung ano man ang atraso ng ama ko sa iyo, siguro po wala naman ako sa mga oras na yon. Wika ni Chris kay Mr. Delgado at sa mga oras na yon, sakto namang inilabas ni Mr. Delgado ang kanyang baril at akmang itutok niya sana ito kay Chris. Ngunit bigla namang tawag ni Bia, Tito, ready na po ang hapunan. Okay Bia, susunod na ako at halika mo na dito, kausapin mo na tong bisita mo at paggabi na. Sakto naman ng text ni Don Sebastian, nasagot niya kay Chris. Crisanto, nasa labas na ang mga tauhan. Di makalapit ang mga tao ko dyan, may kamera sa bawat paligid ng mga Delgado. Nagreply naman si Chris, sige dad, alerto kayo, lalabas ako anumang oras. At sa mga oras na yon, binalikan ni Chris si Bia para kausapin. Bia, sumama ka na sa akin. Makinig ka. Nasa panganib ka dito. Chris, ano ba yung pinagsasabi mo? Para tuloy akong nawiwerduhan sa'yo. Ano bang panganib na pinagsasabi mo? Ang bait nila ni Tito Julio. Tinanggap ka namin, tapos ganyan din ang sasabihin mo sa kanila. Bia, hindi mo naintindihan. Ngayon, malalaman mo rin ito. Bia, makinig ka. Tara na. Chris, umuwi ka na. Hindi ako sasama sa'yo dahil may gusto pa akong aasikasuhin sa kaso nila ni Mama at sasampahan ko ng kaso ang mga magkulang mo. Pagalit ni Bia kay Chris. Bia, labas ako dyan. Wala akong magawa sa mga desisyon mo. Ang akin lang ay ligtas ka sa lahat ng oras. Bia, makinig ka sa akin naman kahit ngayon lang. At sa mga oras na yon, hindi talaga nakinig si Bia. Sa halip, ipinagtabuyan niya si Chris para umuwi na ito. Umuwi ka na Chris at gabi na. Mag-iingat ka sa daan hanggang sa muli. Tinalikuran siya ni Bia kaya naman nagpaalam na lang ang binata na umuwi. Sige Bia, tutuloy na ako. Mag-iingat ka lagi dito. At sa mga oras na yon, sa pamimilit ni Chris kay Bia, nakita yon ni Mr. Delgado. Bia, pasok sa loob! Sigaw ni Mr. Delgado at sa oras na yon nagulat si Bia sa asta ng Tito Julio niya. Sir, aalis na ako. Salamat sa pagtanggap. Paalam naman ni Chris kay Mr. Delgado. At sa mga oras na yon, dahan-dahan nang lumabas si Chris sa bahay ng mga Delgado at alam niya sa panganib na ang buhay niya sa anumang oras
Samantala, napaisip si Bia sa mga sinasabi ni Chris. Mukhang napakaseryoso nito ang gustong ibig sabihin ng binata. Chris, kung ano man yan ang gusto mong sabihin, handa akong makinig. Pero wag mo lang hilingin ang kapatawaran ng mga magulang mo. Ngunit sa isip lang yun ni Bia, inay at itay, umpisa ng pagtutuos namin ng mga Del Mundo. Di ako papayag na mawala kayo sa amin ng ganon-ganon lang. Handa akong mamatay sa laban na ito, inay at itay. At sa mga oras na yun, sobrang iyak ni Bia kapag naalala niya ang kanyang mga magulang. Bia, iha, ayos ka lang ba? Sa isang araw, ang unang hearing nyo ng mga Del Mundo, tigilan mo ng pag-iiyak, sa halip, ihanda mo ang iyong sarili para mapanalo mo ang kaso mo. Ika ni Mrs. Delgado kay Bia. Opo tita, ika naman ni Bia. At sa mga oras na yon, biglang may narinig na putukan sila Bia. Tita, ano po yun? Parang may barilan sa malapit. Pagsisigaw ni Bia at bigla niyang naalala si Chris. Chris! Pasigaw ni Bia. Tita, ano yun? At tanong niya kay Mrs. Delgado. Sa mga oras na yon, nagka-engkwentro na kasi ang mga tauhan ni Mr. Delgado at ni Don Sebastian Del Mundo. Samantala, sa di kalayuan paglabas ni Chris sa bahay ng mga Delgado, umalalay agad ang tauhan ni Don Sebastian para sa kaligtasan ni Chris. Nakapwesto na ito bago pa kumalat ang mga tauhan ni Mr. Delgado. Kaya naman, akma nilang hulihin si Chris ay natumba na lahat ang mga tauhan ni Mr. Delgado. Sir Chris, lipat ka ng sasakyan, flat gulong mo, bilis! Pasigaw ng tauhan ng mga Del Mundo. Chris, iho, okay ka lang ba? Pasigaw ni Don Sebastian sa anak. Ayos lang dad, salamat and let's go! Pasagot naman ni Chris sa kanyang ama. Sa mga oras na yun, nakaalis si Chris sa mga Delgado ng ligtas, ngunit naubos ang tauhan ni Mr. Delgado. Mautak ka talaga, Sebastian Del Mundo. Pwes, tingnan natin sa susunod kung makakaya mo pa ang gagawin ko. Pabulong ni Mr. Delgado sa kanyang sarili. Bubo ka pa din pala, Julio Delgado. Dagdag pang pulpul mong mga tauhan. Pweh! Pagyabang naman ni Don Sebastian sa kanyang mga tauhan. Samantala, rinig na rinig nila Bia ang putukan. Kaya naman nag-alala siya if ano yun. Sakto naman, dumating si Mr. Delgado sa compound nila. Kaya naman dali-daling pagtatanong ni Bia kay Mr. Delgado. Tito, may narinig po kaming putukan. Ano po iyon? Pagtatanong ni Bia kay Mr. Delgado. Di ko alam, Bia. Baka may engkwentro dyan ng mga pulisya. Pumasok na kayo sa loob at huwag matakot. Narinig naman ni Mrs. Delgado, ngunit alam niya na mga tauhan nila yon at mga tauhan ng mga Del Mundo. Samantala, sa mansyon, Crisanto, sa susunod, huwag ka basta-bastang lumakad ng ganon-ganon lang. Matinding galit sa akin yung Delgado na yan. Buti at nakauna tayo, paano kung napaano ka? Sigaw ni Don Sebastian kay Chris. Okay na rin yun, mamatay ako, papa. Total wala naman akong mga magulang na dahil pinatay nyo na. Hindi na nakasagot si Don Sebastian sa mga oras na yon at tumalikod ito si Chris na masama ang kanyang loob. Lumipas ang gabi at umaga na. Naisip ni Chris na pumunta sa sementeryo kung saan nakalibing si Franco Madrigal at Beatriz Madrigal na kanyang mga tunay na magulang. Kaya naman agad-agad kinuha ni Chris ang sasakyan niya at nagtungo sa sementeryo hanggang sa naglalakad si Chris upang tunguhin ang libingan ng mag-asawang Madrigal.
Itay Franco Madrigal at Nay Beatriz Madrigal. Siguro nagtataka kayo ngayon kung bakit ako nandito sa inyong mga libingan. Ako po ang inyong tunay na anak. Pero ang sakit na yatay, hindi man lang ako nabigyan ng mga pagkakataon na nakilala kayo ng maaga at maramdaman ang pagmamahal nyo sa akin, Nay at Tay. Ang sama ng kinilala kong ama. Sila pa talaga ang dahilan ng pagkamatay nyo, Nay at Itay. Pero ngayon, huli na nang lalaman ko na kayo pala ang mga magulang ko at si Bia pala ang kanilang tunay na anak, Nay at Tay. Pero sa ngayon, Nay at Itay, hindi ko pa alam paano ko maipaghiganti ang kamatayan nyo. Sana mapatawad nyo ako at Inay at Itay, at sana naintindihan nyo ako. Nang umiyak sa Chris sa pungtod ng mga Madrigal. Ngunit sa araw ding yon, nagtungo sila si Bia sa sementeryo para dalawin niya ang kanilang mga magulang. Ngunit nagtaka naman sila na may nakitang tao doon sa pungtod ng kanyang mga magulang. Kaya naman agad-agad niya tinungo ang pungtod ng mga magulang ni Bia. "Sino ka?" patanong ni Bia habang nakatalikod ang binata. "Chris, bakit? Anong ginawa mo dito sa pungtod ng mga magulang ko?" "Siya nga pala, bakit ka umiyak, Chris, sa harap ng pungtod nila Inay at Itay?" pagtatanong ni Bia kay Chris. Bia, at lumapit si Chris, yumakap at umiyak kay Bia. At di napigilan ni Chris na humagulhol sa iyak dahil sa oras na yon di niya alam paano sabihin sa dalaga ang totoo. Ngunit nakonsensya sa mga oras na yon si Chris. "Bia, patawarin mo ako," sambit ni Chris kay Bia. "Chris, saan? Wala ka naman kasalanan." Habang yumakap na din si Bia sa binata at ramdam nila ang pag-iinit ng kanilang katawan hanggang unti-unting tumititig si Chris kay Bia. "Bia," habang nakatitig sila sa isa't isa at dahan-dahan inilapit ni Chris ang mukha niya kay Bia. At dahang-dahang hinalikan ang dalaga. Ngunit sa mga moment na yon, sinundan pala si Chris ni Don Sebastian at nakita sila ni Bia na nagkayakap at naghalikan sa sementeryo. "Crisanto!" galit na tawag ni Don Sebastian kay Chris dahil hinalikan si Bia, ang kanyang tunay na anak. "Papa!" sagot ni Chris kay Don Sebastian. Ngunit sa mga oras na yon, dahang-dahang nilingon ni Bia si Don Sebastian. "Hayop ka, Sebastian. Nagkaharap din tayo. Pero bakit ka andito ngayon, Sebastian? Patayin mo din kami?" At binato ni Bia ang sasakyan ni Don Sebastian. "Yan, Sebastian, patayin mo na din ako." Pag-iiyak ni Bia at sumigaw sa galit kay Don Sebastian. Ngunit akma sanang batuhin ulit ni Bia ang sasakyan ni Don Sebastian ay nahawakan na siya nito. "Bia!" sambit ni Don Sebastian. "Abangan."